Paano nga ba magiging bilyonaryo sa simpleng paghahatid ng yelo? Yan ang iniisip ng batang ito sa mga sandaling iyon. Bigla, isang busina ng kotse ang gamulat sa kanya. Isang binata, kaidaran lang niya, ang huminto gamit ang mamahaling sasakyan, kasama ang isang magandang babae. Paulit-ulit itong bumubusina, tinutulak siyang tumabi. Sabay pang nagtawanan ng malakas at nangungutya. Lubhang bastos, pareho lang naman sila ng edad. Bakit siya may maranyang kotse at nakatira sa mansyon, habang siya'y nagbubuhat ng yelo para masuportahan ang pamilya? Nabalot ng hinanakit ang mukha ng bata. Maya-maya, isang dyaryo ang nakatawag ng kanyang pansin, isinasaad ang kahangahangang paglalakbay ng bilyonaryong si Andrew. Katulad niya, hindi rin nakapag-aral si Andrew. Maagang nagtrabaho at nakipagsapalaran. Hanggang sa tuluyang nagtagumpay at naging isang bilyonaryo. Lubos na nabighani ang bata sa kwento. Tahimik niyang ipinangako sa kanyang sarili na magsisikap siya at magiging isang mayamang negosyante rin balang araw. Pag-uwi niya matapos ang nakakapagod na araw, tira-tirang pagkain lang ang naghihintay sa kanya, kaya't nagreklamo siya sa kanyang ama dahil gusto niyang mag-iba naman ng lasa. Ipinagpalit lang ng ama ang kanilang mangkok, sabay sabi, ayan, iba na ang lasa. Biglang inatake ng matinding ubo ang kanyang ina, lalong lumala ang karamdaman nito. Galit na nagtanong si Reed kung bakit hindi bumibili ng gamot ang ama para sa kanyang ina. Ngunit iisa lang lagi ang sagot, wala akong magagawa. Sa sobrang galit, kinuha ni Reed ang dyaryo at mariing sinabi sa ama, magiging bilyonaryo ako, bibilhin ko ang buong ospital at kukunin ang pinakamahusay na mga doktor para gamutin si nanay. Ngunit imbes na palakasin ang loob niya, ang sagot ng amay malamig. Hindi ka yayaman kailanman. Ang tanging aasahan mo lang sa buhay ay laging dahado. Pagsapit ng gabi, naghanda si Reed na umalis ng bahay upang makapag-ipon para sa gamot ng kanyang ina. Minsan pang tumingin sa mahimbing na natutulog ng mga kapatid. Lumapit din siya sa higa ng kanyang ina. Buwan ng pagkakasala at matinding kirot ang kanyang mga mata. Matapos magpaalam, mabigat ang loob niyang iniwan ang tawahan ng kanyang kinalakihan. Palihim siyang sumakay ng tren. Dahil sa pagod at walang tulog, bumagsak si Reed sa kanyang upuan. Kinabukasan, tumalon siya mula sa tren. At sa isang pagkakataon, napadpad siya sa Texas. Isang lupaing magiging simula ng kanyang bagong buhay. Just noon, may ilang manggagawang dumaan. Agad silang sinundan ni Reed. Nakapasok siya sa isang bukid kasama ang mga ito. Kailangan ng magsasaka ng 6 na tauhan upang gumawa ng mga bakod. Dahil napakarami nang nag-a-apply, desperado si Reed na ipakita ang sarili. Mister, ako na ang kunin ninyo. Kaya kung buhati ng 50 kilong yelo paakyat sa ikatlong palapag. Natuwa ang magsasaka sa kukulaitan at sigla ng binata. Kaya pinili niya si Reed. Ngunit sobrang hirap ng trabaho. Ang payat na katawan ni Reed ay tila hindi bagay sa ganoong gawain. Pagkatapos ng buong umaga, isang poste pa lang ang naitayo niya. Na agad ring bumagsak ng bahagyang itulak ng isang katrabaho. Habang ang iba'y nagpapahinga, patuloy pa rin si Reed sa pagpapatibay ng poste. Pagkatapos ng trabaho, nagsusugal ng baraha ang kanyang mga kasamahan. Ngunit siya'y nakaupo lang sa tabi, tahimik. Maliwanag sa kanya ang kanyang layunin. Ayaw niyang matulad sa mga ito. Nabubuhay lang sa ilang dolyar bawat araw. Siya'y nakatakdang yumaman. Maya-maya, nilapitan niya ang magsasaka at tinanong tungkol sa sikreto ng tagumpay. Namangha ang magsasaka sa kanyang determinasyon. Pinaupo siya at dahan-dahang ibinahagi ang sikreto. Ang tagumpay ay nangangailangan ng maraming bagay. Maraming bagay na sabay-sabay na gumagana. Tumimo agad ito kay Reed. Isang bagong ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Iminungkahi niya sa magsasaka, kung matatapos ko ang trabaho bago ang oras, maaari ko bang makuha ang natitirang bayad bilang gantimpala? Ngumiti ang magsasaka.